Dahil sa init ng panahon, ang daling mag-reproduce or magdumami ng bacteria, no? Usually, ang mga suspects dyan is either tubig or yelo. Pagbati mga kabarangay Belkens. Grabe no, ramdam na natin ang init, di ba? It's officially summer season. At kapag ganitong weather, ano ba ang number one na hinahanap natin? Tama. Mga refreshments tulad ng palamig, sugat galaman, buhok pandan, scramble, or kahit simpleng ice water nga lang sa kanto eh. Pero wait lang. Before you sip that drink or eat that street food, sure ka ba na safe yan? Para talakayin ang usapang palamig, ako muli ang iyong host, Dr. Javo. We can definitely enjoy our summer food trip nang walang nakakatakot na hepatitis. Siguraduhin natin ang ating safety with our guest doctor, ang ating infectious disease specialist, Dr. Claro Antonio. Hello, Doc Jawo. Hello po sa ating mga viewers. Magandang araw po sa ating lahat. At alam mo, tama ka dyan. Kasi sobrang init ngayon ng panahon and kaya nakaka-tempt talaga no, na bumili ng mga sa malamig, mga street food natin. No? So, ngayon medyo mag-iingat tayo pagdating sa mga ganitong klaseng bagay. Okay, so speaking po, Doc, ng pag-iingat, we go straight to the point. Favorite ko talaga ang fishball at pagkatapos ng trabaho or even midday, di ba? Hindi pa tapos yung work. Tapos, it's better paired with sa malamig or kahit anong refreshment. Ngayon, Doc, ano po ba yung tunay na risk diyan? Una sa lahat, Dr. Chavo, hindi kita judge dyan kung mahilig ka sa mga street food kasi ako mahilig din ako dyan. No? Hindi naman bawal yan kasi part naman yan ng culture natin no, na kumain ng mga street food. No? Ang concern lang dyan, hindi yung pagkain mismo kundi yung preparation, yung hygiene. Isa sa mga risks dyan na pwede natin makuha is yung hepatitis A. So, para siyang blind date. So, masaya, pero may mga risk minsan, no? So, hindi mo agad malalaman yung history, how the food was prepared, na kaya dapat wise ka rin talaga sa mga choices mo. Yun. So mga kabarangay, no? Isang malaking hepatitis A. So parang serious po pakinggan na, Doc. So marapat lang po siguro malaman na ating mga kabarangay paano nakukuha ang hepatitis A. Totoo po bang sa dirty hands ito nakukuha? Alam mo, medyo awkward yan pag-usapan. Kasi, ang hepatitis A, nakukuha natin siya via fecal-oral transmission. No? So, meaning, may mga microscopic traces dyan ng dumi na napupunta sa pagkain or sa drinks. So, kung iisipin mo, para siyang unwanted visitor mo, no? Para siyang unwanted guest mo na hindi naman invited at all. Pero sumasakay siya sa pagkain, sumasakay siya sa drinks mo, and usually, dahil yan sa hindi maayos yung preparation or yung hygiene. Ayun. So, mga unwanted guests. So, tama po ba, Doc, no? Literal itong mga dumi? Oo, actually, yes. Literal, as in, literal siya na dumi. Pero, hindi mo siya makikita. Mga microscopic level ito. So, hindi siya visible, hindi mo maamoy, hindi mo malalasahan. Pero, pag na-contaminate, talagang mabilis siyang kumalat. So, especially ngayong summer. Dahil sa init ng panahon, ang daling mag-reproduce or magdumami ng bacteria, no? So, usually, ang mga suspects dyan is either tubig or yelo. Okay, so, yung sa malamig mo, pwedeng masarap yung timpla, pero kung yung yelo or yung ice mo, galing din sa contaminated water, so, parang, or yung kung nagtitinda, si Manong, hindi naman naghugas ng kamay, no? After using the toilet, or andun pa rin yung virus, no? So, minsan, most of the time, yung yellow pa minsan yung parang silent plot twist. Most of the time, sila pa yung mga contaminated. Yun. So, my personal take on that, Doc. Hindi lahat ng masarap ay safe. Correct, tama. May sense So, yun. nakakatakot naman na isipin na marami tayong pwedeng makuha sa mapagkain na to. So, imagine nasa Boracay or LU ka, mga kabarangay. Tapos bigla kang magkakasakit. So, marapat po siguro, Doc, na malaman ng ating mga kabarangay kung ano po yung mga symptoms na kailangan nilang i-watch out po. Okay. So, usually yan, trangkaso, parang flu-like symptoms, or parang pagod. Iba naman, nilalagnat. May iba naman, parang nasusuka or nauseated. May mga iba naman, sumasakit ang tiyan. Kaya, akala nung iba, parang napagod lang. Dahil sa biyahe, no? Parang travel fatigue lang. Pero, alam mo, later on, diyan na lumalabas yung nagiging madilaw ka na. Okay. Yung iba nagiging madilaw, yung mata, yung balat, no?
Tapos yung ihi parang iced tea, no? Parang very dark ang kanilang urine output. Tapos, yun nga may glow sila. Dahil madilaw sila, so parang meron silang golden glow na tinatawag. Yung pala, meron na pa silang active hepatitis A infection. So if I may take your word, Doc, yung golden glow, no? So instead na magka-tan line ka from that vacation, nagkaroon ko tulad ng paninilaw, di ba? That golden glow. Oh, exactly. So, tapos, ang masama pa niyan, yung recovery will take weeks. Some patients take months, no? So kung magkaroon ka talaga ng hepatitis A infection, if you have plans of vacation, wala. Talagang papaalam mo yon. So, yung mga friends mo nasa Boracay na. Tapos ikaw, naka-low-fat diet ka sa bahay. No? So, medyo hindi siya masaya. Medyo hindi siya masayang experience talaga. Yes, definitely, Doc. Yung parang napag-iiwanan ka. Diba? Nag-enjoy ko, taga-like lang ng mga post niya. So, okay, Doc. Wag naman sana na mangyari, di ba? Na magkaroon tayo ng ganong pagkakataon. So, paano po, Doc, bilang foodie, diba? Tulad ko po, Doc, do I need to stop eating street food or drinking mga street drinks forever? Hindi naman. Actually, hindi. Hindi mo kailangan i-break yung relationship mo with your food, mga street food natin. No? So, ang goal lang dito is actually maging street smart, not street scared. So, make sure na yung pipiliin natin, bagong luto, maganda ang preparation, malinis, maayos yung handling, and of course, alam mo, factor din dito yung pwesto ni Manong. So, yung environment din ng vendor, kung malinis ka, kasi most likely, kung hindi maganda ang environment, yung preparation madumi rin, and yung food mo, hindi rin siya safe, no? So, parang driving lang yan, no? Kasi ang driving, well, may risk kasi, no? So, pero hindi ka titigil magmaneho just because may risk lang, no? So, ang gagawin mo dyan, mag-add ka lang ng isa pang layer of parang security or protection. So, ang gagawin mo dyan, magsi-seatbelt ka, di ba? So, yan naman yung role actually ng hygiene tsaka ng vaccination. Oh. So, tama po ba yung narinig ko, Doc, at ng mga kabarangay? May vaccine available for hepatitis A? Yes, merong vaccine na available for ano. So, actually, ang laki ng advantage ng vaccination, no, for hepatitis A. Sa totoo lang, sobrang game changer siya, no? So, kapag vaccinated ka, ang laki ng bawas ng risk niyan. Tapos, for example, hindi mo naman controlled ang environment, hindi mo naman controlled kung ano yung accidentally nakakain or nai-ingest mo, no? So, parang pwede mo ngayon tignan ang vaccination as para siyang health insurance mo, no? So, para yan sa mga spontaneous food trip mo, trip mong kumain ng isaw, ganyan, or sa mga travel adventures mo para safe ka. Yun. So, that is something to keep. Tulad ko pa naman na kaladkarin, maaya lang ng Taiwan, diretso kahit walang plan. So, tandaan po natin mga kabarangay Belkins, no, yung mga sinabi niyo, idagdag na sa travel budget ang vaccine. Investment yan para sa ating kalusugan. Ang tunay na hot summer is also a healthy summer. Ingat sa palamig para hindi malamig ang bakasyon. Stay safe, stay strong, stay healthy. Happy summer!